Ayan, good day everyone. Kamusta kayong lahat? Okay, panibagong video, panibagong matututunan na naman kayo sa akin. Ngayon po, nandito ako para mai-share sa inyo or mag-review tayo ngayong araw. Okay, let's start. Kung nandito kayo sa video ko na to, tamang-tama, marami kayong matututunan. Malay nyo, may pa-blessing si Sir. Makita nyo to sa exam. Eme! Okay, let's start. Number 1, it is a damage to your body. It is a general term that refers to harm caused by accident, falls, hit, weapons, and more. Bago natin 'to simulang sagutan, meron akong i-share sa inyo. Alam niyo ba yung Carl method? Ang Carl method ay ginagamit ito kung papaano umatake ng exam. Kadalasan itong ginagamit namin kapag magte-take ng board exam. Yes, naturo po ito sa amin, sa nung ako po ay nag-take ng exam. So, sir, ano po yung Carl method? Ang Carl method na tinatawag ay ito yung C for comprehension, A for anticipation, kailangan anticipated mo na yung mga type of questions, R for removal, and L for leverage. Sir, papaano po ito gawin? Okay po, tuturuan ko kayo kung paano umatake na kahit hindi natin alam is magkaka-knowledge tayo kung paano natin to sagutan kasi hindi naman lahat ng bagay ay kaya nating sagutan at alam natin pagdating sa exam. So may mga exam na talagang unpredictable. Yan. Kaya nga tayo ngayon nagre-review para sabihin or para malaman ninyo na o baka magulat kayo na, uy, parang hindi ko to nakita sa exam ah. Ayan, para ngayon po meron kayong idea. Okay po, let's start. Ito pong number 1, it is a damage to your body. It is a general term that refers to harm caused by accident, falls, hit, weapons, and more. So, i-comprehend nyo muna, comprehension. Ano nga ba talaga ang nilalaman or ano nga ba talagang ang meaning na tong tanong. At kapag nalaman nyo na, is mag-ano na tayo, punta na tayo sa A, anticipation. Kailangan anticipated nyo na. Sa tingin ko kaya, nandito ang tamang sagot. Is fracture kaya? Sprain kaya? Injury kaya? Or strain? Ayan. After nyan, punta na po tayo sa R, removal. Kasi alam nyo ba, pagdating sa exam, isa sa pinakamahirap ay ang multiple choice. Yes, that is true. Kala nyo po, madali ha. Ang isa sa pinakamahirap ang multiple choice. Sir, bakit? Kasi po, itong multiple choice na tinatawag is 25% lang ang chances mo para makakuha ng tamang sagot. Bakit po? Sir, compute natin. 25-25, 25-25. Kapag nanghula ka dyan, kunyari inulaan mo, injury. Kapag hindi 50-50% ang makukuha mong tamang sagot, it is not like true or false na kapag true, ay di tama. Pag false, hindi. Pag false, tama. Ang itong multiple choice, hindi siya ganon kasi 4 ang pagpipilian. So, 25% lang. 25, 25, 50, 25, 75, plus 25, 100. Okay, balik po tayo. So, na-anticipate na natin, ito ba ang tamang sagot? Ito. O, pagtapos po na yan, punta tayo sa R, removal. Okay. It is a damage to your body. It is a general term that refers caused by accident, falls, hit, weapons. Sprain? Sprain ba yun? Hindi. O, tanggalin natin. I-out natin kagad to si sprain. Strain kaya? Hindi din kasi ang strain more on tendons to eh, 'di ba? Tendons, ligaments, muscle, itong sprain, strain, yun. Hindi to. So ano natitira? A at D. Injury at fracture na lang po ang natitira. Yan na lang pagpipilian natin. O ilang percent na lang? Okay, 50% na ang
chances mong makakuha ng tamang sagot. Okay. L na tayo. Leverage na natin. I-level na natin. Okay. It is a damage your body. It is a general term. Okay, na-comprehend ko, na-anticipate ko yung tamang sagot. Nakapag-removal na ako, injury or fracture na ano ko, i-leverage ko na lang kung ano ang pinaka-tamang sagot. Caused by accidents, falls, hits, weapons, and more. Oo, tama ang fracture. Pero, sabi ay general term, general. At nagre-refer siya ng harm caused by accident, false hit, weapons, and more. So, ano nga ba ang mas general dito sa dalawang tanong dito? A, injury. D, fracture. Sige nga, leverage natin. Level nyo. Okay, very good. Ang tamang sagot ay ding, 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 ding. Okay, very good. A, injury po. Injury ang tamang sagot. Ganun po nakuha nyo ba yung Kyle method na tinuturo ko sa inyo? Ayan. Okay, next. Injury, it is the damage your body. It is a general term that refers to harm caused by accident, false hit, weapons, and more. Ayan po ang injury na tinatawag. Injuries are damaged tissues or organ which is occur when it encounters trauma or physical force that is greater than what it can resist or absorb. Injuries are common and can affect individuals of all. So lahat tayo pwedeng ma-injury. Walang taong hindi pwedeng na-i-injury. So, kailangan natin ng konting ingat, ha? Okay, next. It is a break, crack, or shattering of bone. Okay, comprehension natin. Comprehend natin yung tanong. After nyan, anticipate natin. Bruises ba to? Fracture, dislocation, sprain. Isabi, break, crack, or shattering of a bone. Okay, removal tayo. Punta tayo sa A. Bruises. Ang bruises ay, ano na ang bruises? Sugat. O, anong type ng sugat? Gas-gas. Okay, very good. Sabing break, crack. Gas-gas ba yun? O, mali. I-remove natin si A. O, si tayo. Dislocate, break, crack, shattering of a bone. Pag na-break, o pwede. Pag na-crack, o pag lumagatik, or na, sira, ay na siguro pwede. Sprain, hindi pwede kasi ang palatandaan nyo sa sprain, mga muscle, pag nakita ng mga muscle, ganyan. Muscle to muscle, yan, sprain yan. So, tanggalin natin si A at D. Ang natira na lang ay fracture at dislocation. So, punta tayo sa leverage. I-level na natin siya. Pag break, crack, shattering of bone, ano kaya? Dislocation ba or fracture? Isabi, it is a break, crack. O ano ba pag fracture na tinatawag? Kapag fracture na tinatawag, ano po? It is a break, crack, or shattering of bone. Ayan. So, B tayo. Punta tayo sa B. Tignan natin kung tama. Okay, very good. B po ang tamang sagot. Sir, bakit? Ito na po siya. In closed fractures, the broken bones does not pierce the skin, while in open fractures, the broken bone break the skin surface. Ayan po siya, break, crack, or shattering of bone. Hindi ito pwede pong mag-dislocation, ha? Kapag ganito po ang nangyari sa x-ray, nakita nyo? Hindi ito pwede ng hilot-hilot lang. Hindi po ito pwede ng hilot-hilot lang. So, kailangan talaga matinding ipapaano natin to. Papa-opera natin to. So, ang tawag po dito ay fracture. Yan. Okay, next question. Ang liit. Sige po, iano natin. Fracture. Ayan. Ito po, kapag nakita kayo ng muscle, supporting mo, ligaments, muscle, o muscle to muscle, ang tamang sagot dyan agad ay sprain po ang tamang sagot dyan. Ayan. Sir, bakit? Ito po. Sprain. Ligament, fiber, supporting joint, when joint is extended. Sprain po. Pag nakita kayo ng sprain, muscle to muscle yan. Okay.
A risk from outside the body of individual. Ayun, maliit yung ano ko, pero tingnan na lang po natin. A, extrinsic risk factor. B, intrinsic risk factor. Neither A and B. D, either A and B. Outside the body individual. Risk factor po ito, outside the body. Pag outside, extrinsic. Very good. Ito po siya. Kapag risk from inside the body, inside, intrinsic po ang tamang sagot dyan. Yan tayo Okay. Sir, bakit? Ito po, extrinsic. Risk from outside the body of individual. So, ito po, inadequate warm-up, environmental condition, footwear, or other sports people. Next, pag intrinsic, ito po yung inside the body individual natin. Ito yung mga posture natin, age, overuse, muscle imbalance, poor preparation. Ito yung mga factor po na makikita natin. So, dalawa po yan. Ano po yung dalawa? Intrinsic at extrinsic. Okay, reviewin. Baka lumabas ito Okay, next. Uy, bakit maliit ang slides ko? Okay. Yan po. Tignan na lang natin. My apologies dahil maliit. Okay, which of following is not part of RICE protocol for managing acute injuries? Sir, not part of a RICE protocol. Ano na nga po pag RICE? Meaning ng RICE, R stands for rest. I stand for ice. D stand for elevation. C, ano po? Comprehension ba? Comprehension? May comprehension ba na tinatawag kapag nag-manage ng acute injuries? May comprehension? Siyempre, wala. Dito tayo sa comprehension. It is not part. Yan. Tingnan po natin Sa exam po, may makita po kayo dyan which is not. Yung mga not, i-cross out nyo kaagad yon kasi yun? Isa yun sa mga pampalito pagdating sa exam. Okay. Management of acute, ito po, rest, ice, comprehension, elevation. Comprehension po siya, compression siya, sorry. Compression siya, hindi po comprehension. Okay? Next question. What is the primary purpose of using ice to manage acute injuries? Okay, yan na. Hindi ko masyadong maintindihan. So, gagamitan natin to ng Carl method. Okay, comprehension. What is the primary purpose of using ice to manage acute injuries? Ano nga ba talaga ang purpose kung bakit ginagamit ang ice or yelo para sa injuries? Carl, anticipate. Ito bang tamang sagot? Ito ba B, C, or D? Okay, removal. Mag-remove tayo. To promote healing, to increase mobility, to strengthen the muscle. Primary purpose of using ice. Makaka-strength ba ng muscle kapag kapag gumamit ng ice? No, cross out. To increase mobility, ma-increase ba? No, cross out natin to. So, promote healing ba? Pwede. Sa ice, pwede. To reduce pain and swelling. Okay, pwede din. So, punta tayo sa L. L for, ano po yung L? Leverage na tinatawag. Okay? Punta na tayo. Promote healing or to reduce pain and swelling. What is the primary purpose? Primary, hindi ito magpo-promote ng healing. Okay, hindi naman po ito advertisement. Walay. Okay. So, ang tamang sagot dito ay C. Kayo, mga nakangiti, baka sabihin nyo, wali si Sir Darwin Okay, C po. Natawa ko sa joke ko. Okay, 8. Ang liit. Okay, also known as a repetitive stress injury occurs when excessive stress is placed on a part of the body over time, leading to damage of muscle, tendons, or nerve. Ano tawag dito? Pag repetitive, ito na. Pag repetitive, punta lang po kayo sa overuse injury. Kasi,
repeat. O kapag na-repeat siya na repeat, anong tawag sa kanya? Ma-overuse siya. Ano lang natin, common sense lang. Okay, 9. They are often the result of a sudden, forceful impact of movement, such as fall, collision, sudden twist. These injuries can include fractions, muscle tears, or sprains or strain. Anong tawag dito? Overuse, physical, acute, or asymmetrical injury. O, gamitin ulit natin ang CAL method na tinuro ni Sir Darwin. Comprehend mo. O, after mo ma-comprehend, anticipate mo, overuse ba to? Physical, acute, symmetrical. O, removal tayo. Overuse ba to? Hindi, kasi wala naman ako nakitang repetitive. O, tanggal ko to. Physical injury ba to? They are often the result of sudden forceful impact such as collision, sudden twist. Injuries can include fraction, muscle tears, sprain, or twist. Physical injury? Pwede. Physical. O, physical siya. Acute injury ba? Pwede din. D, asymmetrical injury. Asymmetrical at symmetrical, ano po ba yon? Di ba? May balance doon, pero wala to. Pampagulo lang to. So, cross out natin si overuse at si asymmetrical. Mamimili tayo, leverage na tinatawag. L for leverage. Physical injury ba or acute injury? Comprehend uli natin. They are often the result of sudden forceful impact of movement such as fall, collision, sudden twist. These injuries can include fraction, muscle tissue sprains, or injury. So, sige, hindi ito physical injury. Kasi, bakit? Puntahan nyo po ito, word na sudden. Di ba? They are often result of a sudden. So, pag sudden, sa ni-review natin, ano meron doon? Punta tayo sa acute. Ayan, di tayo. Nagigets nyo po ba yung CAL method? Comprehension, anticipation, removal, at leverage na tinatawag. Number 1, comprehend natin yung tanong. Sunod, anticipate natin kung ito ba ang tamang sagot. Mag-reflect tayo. R, i-removal natin. I-remove na natin, i-cross out natin yung mga sa tingin natin na hindi yun yung tamang sagot. Na sure tayo. And leverage, and L for leverage, tingnan natin kung ito nga ba talaga yung tamang sagot. Pagpantay natin. Kasi makikita mo yan. Hanggang sa pakunti ng pakunti yung choices, mas lilitaw ang tamang sagot. Tama? Tama. Okay. What type of injury occurs suddenly due to the specific incident? Due is suddenly, may suddenly na naman, atin to. C, acute injury ang tamang sagot. Ayan. So, yun po siya. Ganun po. Nagets nyo po ba kung paano gumamit ng CAL method? Yung review natin? Okay. So, paano po yung CAL method? C for comprehension, A for anticipation, R for removal, L for leverage. Gagamitin po natin ito sa lahat kasi po ito po ay itinuro din sa amin kung paano ito gamitin at talagang sa lahat tuwing mag-exam kahit si Sir Darwin, lagi ko itong ginagamit. Pagdating sa multiple choice, huwag kayo manghuhula. At saka kahit parang sa tingin mo nagdadalawang isip kayo, basahin nyo pa rin ng basahin kasi sabi ko nga, multiple choice ang isa sa pinakamahirap na type of exam. Ayan, multiple choice. So, may natutunan ba kayo ngayon? Kung umabot kayo dito sa aking video na to ngayon, na sinasabi ko, reviewin nyo yung mga pinakita ko. Kasi, baka lumabas siya sa tunay nating, tunay ba yun? Sa inyong test paper. Ayan na. Okay, may natutunan ba? Ganun po umatake ng exam kung paano umatake ng exam. So, yung sinend nyo sa akin PowerPoint, ayun po, reviewin nyo po lahat yon. At itong ipinakita ko sa inyo, panoorin nyo, tapusin nyo itong video na to kasi may blessing akong ibibigay sa inyo. Ang blessing na ibibigay ko sa inyo, ten.
aralin yung mga ipinakita kong question. Wag niyong sauluhin, ha? Kasi yun ay lalabas sa dun 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 dun, exam. Eme! Charot lang. Okay, maraming salamat. Bye-bye!